Hello mga boss, dito tayo ngayon para meron naman tayong pag-usapan tungkol po sa mga senior citizen natin. Yung mga senior citizen is sa barangay natin is may mga nagpe-pension na. Yung tinatawag nilang Social Pension Program for Indigent Senior Citizen or PSPISC. Ayan, through the assistance of the DSWD. Yun. At alam nyo ba na naprobahan na yung um, enhancement ng monthly stipend nila from 500 to 1,000. So, yun. Yun na yung 1,000 monthly na sila. Galing. Yun. So, yan. Kaya nga nagkaka-issue tayo sa barangay pag ganyan kasi marami nang gustong maging senior citizen. Senior citizen natin dito. So, yun. Pero, kaya nga ini-explain ko sa kanila at ini-explain ko sa inyo kung paano ba maging pensioner ng senior citizen na program nito. So, yun nga. Dapat 60 years old ka. Ayun. And then, dapat wala kang pinagkukunan ng pension like SSS, GSIS, or iba pa dyan na pension at walang sumusuporta sa iyo. Ganun. Di ka na pwedeng magtrabaho, may sakit ka, at walang income monthly. Ganun yung qualification. So, pag 60 years old ka na, dapat kumuha ka ng form at i-register mo yung sarili mo. Punta ka na sa senior citizens president ng barangay nyo at kumuha ka ng form, mag-apply ka, yun, para sa card. Ganun, yung card, alam yung senior citizens card. Malaking tulong para sa inyo yun, mga senior citizen. Kasi daming diskwento na binibigay. Oo, may diskwento sa mga pagkain, ganun. Groceries, transportasyon, o kaya mga iba pa. So, yun, napakaganda. Malaking tulong po sa mga senior citizen mga yan. So, lahat ng mga senior citizen pwedeng kumuha ng ganun. Pero, hindi lahat qualified mag-pension sa gobyerno, sa tinatawag nilang SPISC. Yun. So, ano bang kwalifikasyon para makapasok, para makapag-pension ka? Yun nga, dapat, yun nga yung sinabi ko na una, dapat wala kayong mga ganun. Yung wala kang tinatanggap na pension, hindi ka na makapagtrabaho. Unang-una yun, dapat wala kang pension na ibang dadag yun. And then, ay punta ka, sabihin mo sa senior citizens president mo na ipabalidate ka niya. Ilagay ka niya sa lista ng mga mababalidate. And then, dadating yung validation day, ibabalidate ka nila kung qualified ka ba na mag-pension. Yun. Saan ba lang gagaling mag-validate? From region po yun. Ang ginagawa po ng mga barangay officials or mga senior citizen president is lahat po na nagiging senior citizen is linilista po yan at binibigay po sa OSCA. Yung OSCA is Office for the Senior Citizens Affair sa munisipyo, ganun. And then yun, binibigay lahat yun, yung mga listahan ng mga senior citizen. And then, ayun, pag may validation na darating, pipili sila ng iba-validate sa mga taga-region. O kaya mga 10, ganun, mga 20. Ganun lang yun. And then kung pumasa ka sa validation, yun, pwede ka nang mag-pension. Pero, hindi agad-agad yun kasi ganito yun. For example, sa barangay ko, for example lang to ay mga 100 plus, 100 na nagpe-pension na senior citizen. And then, wala pang namamatay. E di, maghintay ka. Pero, pag may namatay, yun, yung senior citizen president ng barangay nyo is magre-recommenda kung sino i-recommend sa akin bilang isang kapitan
kung sino yung ipapalit sa namatay na magpe-pension. Yun. Ganun yun. And then, pag nakita namin na, okay, ito talaga, mahirap to. Wala nang sumusuporta. Ganun. Tinitingnan namin yun. Hindi porket i-recommenda ng senior citizens na president nyo, yun na yun. Kasi, para sa akin, walang kaibigan, walang kamag-anak eh. Kung sino talaga nakikita ko na qualified na mag-pension at kailangan niya talaga yung mag-pension na yun, yun ang ilalagay ko. And then yun, pag okay naman sa akin yung recommendation niya, pipirmahan ko. And yun, ipapasa na sa DSWD or sa OSCA, yun. And siguro, by the next pension, makakakuha ka na. Parang ganun. Ganun po nangyayari. And then, dapat po kasi dapat pag 59 ka na, mag-59 ka this year sana, mag-apply ka na. Ay, magsi-60 ka this year, mag-apply ka na. Or 59 mo pa lang, pero magsi-60 ka this year, mag-apply ka na para for senior citizen. And then, yun, magpalista mo yung pangalan mo. Kung sa mga sinabi mong kwalifikasyon, dapat wala yun. Meron sa'yo lahat yun. Ang unang-una na dapat wala sa'yo is yung pension mo na nakukuha mo sa mga ibang, for example, may agencies like SSS, SIS, ganun. Dapat wala kang ganun para mag-qualify ka. Kahit gustong-gusto mo, pero mayroon kang ito, hindi ka pwedeng pumasok. Ganun yun. And then, for example, mga barangay officials din. Yung mga barangay officials, senior citizen, di ba? Marami din mga barangay official na senior citizen na. Siyempre, hindi sila qualified kasi na meron silang tinatawag na honorarium. Honorarium na galing sa gobyerno. So, hindi pa sila qualified. Kahit senior citizen na sila, hindi. And then, kung gusto nila, mag-resign sila and then papasok sila doon. Pero, hindi naman masyadong pabilisan to eh. Mabilisan tong proseso na to. Kasi, sabi ko na nga, pagiging magpe-pension ka lang pag may namatay na isang senior citizen na nagpe-pension na. And, depende pa kung ikaw ba yung talagang qualified dito. Depende sa validation ng mga taga-region. Yun. So, mga sinasabi nila na, bakit ako? Wala naman akong pension. Wala naman akong Pero may mga anak ka sa abroad, sinusuportahan ka. Yung buhay mo, maganda. Hindi ka naman nawawala ng pagkain o kaya wala kang pambili ng gamot. Ganun. So, hindi ka qualified kasi may sumusuporta nga sa'yo eh. Yun. Kaya nga sinasabi dito is for the indigent to eh. Kaya yun, ganun po ang nangyayari sa mga senior citizen na nagko-question bakit hindi pa ako senior citizen yun. Kaya nga, rini-required ko lahat ng mga nagsi-senior citizen na please, kumuha kayo ng forma sa senior citizens president ng barangay natin or barangay nyo para mag-apply na kayo for senior citizen. Yung mga magsi-senior citizen na 59, for example, ngayon 59 ka, pero magsi-senior citizen ka na ngayon this year or next month, pwede ka na mag-apply para So, ganun yun. And ganun lang naman yun kasi may mga tanong pa, ba't di pa nadadagdagan yung mga nagpe-pension? For example, 100 nga, pero di pa nadadagdagan. Depende lang kung may bibigay na slot sa atin ng gobyerno natin is ganun nga yun. Hintay lang natin. Kaya sinasabi ko ang technique lang dito is paghihintay, patient, ganun lang yun. So, yun, sana po naintindihan nyo o naliwanagan kayo na sa mga nagtataka kung bakit di pa kayo nagpe-pension, tingnan yung sarili nyo. Kung hindi naman, wala pang slot. Ganun lang yun. Hindi sa ayaw ng mga barangay officials na hindi kayo pagpensionin kasi talagang wala pa naman. Depende na lang kung may namamatay nga and then na-validate na kayo sa
sa pagiging senior citizen nyo, kung qualified kayo, yun. Kaya nga, minsan, mga sinasabi nila, wala yan. Kasi, bakit siya nauna? Mas una pa akong senior citizen. Ano? Depende na lang po sa validation. Depende na lang po kung talagang kailangan po o hindi. Sa mga senior citizen nga na sinasabi nila, may nagsasabi pa, 63 ko na, 65 ko na. Pero mas nauna pa yung nag-pension yung 60 years old. Kasi yung 60 years old, hindi na siya makapagtrabaho. May sakit siya. Ikaw, nagtatrabaho ka pa. Pumunta ka pa, nagkakarpintero ka pa, saka ka pa, ganun. Meron kang taniman, ganun. Depende. O kaya may negosyo ka, ganun. Hindi mo kailangan ng pension na yun, kundi ang nangangailangan talaga is yung nag-60 na tawag doon, may sakit na hindi na makakapagtrabaho. Ganun lang yun. Ganun lang po yung sistema niyan. Kasi intelligent nga eh. At saka walang sumusuport sa kanya. Kaya mas importante kasi yun, yung mga natutulungan. Ikaw, malakas ka pa. Kaya mo pang magtrabaho. Kaya mo pang may negosyo ka pa, whatsoever, na income mo. Ganun. So, may income ka na monthly. So, ibigay mo muna sa iba. Kahit 65 ka na nga, yung nauna pa yung nag-60 lang. Depende lang naman kasi sitwasyon yun. Yun. So, hindi dapat, thankful ka nga kasi hindi na siya makapagtrabaho. Ikaw, nagtatrabaho ka ba? So, ganun yun. Ganun yung proseso nung ginagawa namin sa barangay. Tinitignan namin yung mga listahan na talagang hindi qualified talaga na magpe-pension. So, ganun. So, dapat para mag-pension ka dapat unang-unang pasensyoso kang tao. Maghintay ka. Paano kung yung mga senior citizen na una sa'yo is matatag pa? O yun. Kaya ipag-pray na lang natin na dadagdagan yung slot para yun, makakuha po kayo ng mga pension na ganun. Kahit anong gawin natin kung wala pa tayong slot or wala pang dinadagdag ng gobyerno natin na slot, ganun talaga yun. Kaya be patient lang. Mabuhay kayo. Mabuhay kayo pa ng matagal. Ganun. Alagaan yung mga sarili nyo. Huwag nating isipin yun. Ang hinahabol natin yung pension. Hindi. Basta natin is halagaan yung sarili nyo. Pagaling kayo kung may sakit kayo, ganun. Huwag abusuin ng sarili, lalo na matanda na kayo, ganun. So, ganun po ang sistema ng pagkuha ng senior citizen na magpe-pension. Kung ako lang po masusunod, lahat po sana ng senior citizen bibigyan ko. Pero ganun wala tayong magagawa. Yun ang batas natin, yun ang binibigay ng gobyerno natin. Kaya yun. At saka, so ayun po, sana po meron kayong nakuhang idea or information sa video ko to. At sa mga nanood po ng video ko at nakinig, maraming salamat po. Sana po meron akong ibigay sa inyo na idea or mga tulong, lalo-lalo sa mga senior citizen. So maraming salamat po and God bless us all. Please subscribe sa aking Facebook channel para po sa iba na naman pong video na gagawin ko tungkol sa barangay. Maraming salamat. God bless.